Si Sofia ay isang masiyahing bata at marami siyang mga kaibigan. Siya rin ay isang consistent honor student at laging participative sa mga klase. Laging matataas ang score sa mga exam at laging kumpleto sa mga pinapasa. Did anyone get the answer? Everyone? Anyone? Sir, 32.94 po. Very good, Sophia. Look, class, dapat si Sophia ang ginagawa niyo role model. Laging participative, laging matataas ang scores, at laging maganda at maaga magpasa ng mga projects. Di na ako magtatawa mo siya ang top 1 niyo sa recognition. Talaga sir, grabe pinapasa niyo naman po ako. Isang araw, dadating ang pangyayaring babago sa kanya. Ano lang laging mali? Wala na akong nagawang tama. Diyos ka ba ha? At hindi ka nagkakamali? Kasalanan ko pa ngayon nagtatrabaho ako? May trabaho din ako. Pero nagagawa kong kasi yung mga bayarin natin. Hindi ka gumawa. Ma! Pa! Tumigil na kayo! Huwag kang mangilam. Nakakadagdag ka lang sa problema. Wala akong alam na pakalamera. Pumasok ka sa kwarto mo. Simula noong araw na iyon, araw-araw nang nag-away ang kanyang mga magulang. At dumating na nga ang araw na pinaka-kinakatakutan niya. Ang laki ng binayad natin sa marriage counseling. Hindi naman gumagana. Nag-apply lang tayo ng pera. Sino ba nakaisip na magpa-consult tayo? Nakakapagod na makapagtalo sa'yo. Hindi ko na kayang mabuhay kasama mo. Mag-divorce na tayo. Di mag-divorce. Nakakapagod na makapagtalo sa'yo. Hindi ko na kayang mabuhay kasama mo. Mag-divorce na tayo. Di mag-divorce. Simula noong mag-away ang kanyang mga magulang, nagulo ang kanyang isipan. Kaya naman, hindi na siya nakapag-focus sa kanyang pag-aaral. So, did anyone get the answer? Anyone? Sophia? Mahina yata ang signal ni Sophia. Ipapa-assignment ko na lang yan. Ngayon, para sa mga incomplete pa rin sa mga projects, Renz Bangcoro, Sanjo Baluna, at Sofia Sarmiento, kailangan nyo na magpasa ngayon araw o si zero ka naman. Simula rin noong mag-away ang kanyang mga magulang, siya ay naging malungkutin at mabilis din siyang magalit. Sophia, magpasa ka na daw ng project kay Sir Ruby. Wala ka pa daw pinapasa sa akin. Sophia, gawin mo na daw yung pinagawa ni Miss Jai. Magpapasa na daw siya ng grade kay Sophia, mag-retake ka na din daw ng quick after lunch. Gusto mo mag-review muna tayo. Hoy boy, okay ka lang ba? May problema ka ba? Okay lang, okay lang. Hindi bes alam namin meron.
Kung ano man yung problema mo, tutulungan ko. Bakit ba ang kulit mo? Sabi nga wala nga eh. Di ka pa nakikinig. Chill lang, bes. Concern lang naman kami sa'yo. Isang araw, pinatawag siya ng kanyang advisor para kausapin. Ang daming report sa akin ng mga subject teachers mo regarding sa mga incomplete activities mo. Lagi ka rin daw naka-off-cam sa mga klase. What's going on with you? Do you have any problems? As your advisor, pwede mo naman ako kausapin. Wala po, ma'am. Okay na okay po ako. Sige nak, pwede ka na mag-leave. Hello, Miss Althea. May student po ako na gusto kong i-refer sa inyo. Sophia, I'm glad you made it. Hi, I'm Miss Althea Magpantay. I'm the school counselor here at KCS. I'll be guiding you through our counseling sessions. So, kamusta ka naman? Look, Miss Magpantay, hindi ko man po talaga kailangan ng counseling. Wala naman po akong problema. Pwede na po ba akong mag-leave? Kasi sigurado po ako may Zoom meeting pa po kami. Well, Sophia, kung ayaw mo naman talagang magpa-counsel, hindi naman kita pipilitin. Pero, maganda kasing magpa-counsel dahil mabibigyan ka dito ng chance na maglabas ng mga thoughts, feelings at nararamdaman mo tungkol sa mga bagay na nakakagulo sa'yo upang mas matulungan kang makakope up sa mga ito. At lahat ng sasabihin mo sa akin ay confidential. Hindi ko sasabihin sa kahit kanino ang sasabihin mo, maliban na lang kung nasa panganib ka o ang ibang tao. Kasi tatawag ako sa iba para masigurado na ligtas kayo. At maliban na lang din kung may consent galing sa'yo. Safe space ito, iha. Hindi kita i-judge dahil counselor ako at hindi judge. Sigurado po kayo? Siguradong sigurado. Siguro naman ay may idea ka na kung bakit gusto kitang kausapin. Well, nirefer ka sa akin ng advisor mo kasi nag-aalala siya sa'yo. Sabi niya, simula nung magturo siya sa'yo, simula noong grade 3 ka, masiyahin at consistent honor student ka daw. Lagi kang participative sa klase, mataas ang scores, at kumpleto sa mga ipinapasa. Pero nitong nakaraang 2 buwan, naging malungkutin ka daw. Hindi ka na din daw nagpa-participate sa klase, bumaba din ang mga scores mo, at hindi ka na nakakapagpasa ng mga projects. Nag-aalala tuloy siya kung anong nangyayari sa'yo at bakit ka nagkakaganoon. Alam ko pong hindi maganda nangyayari sa akin. Pero ang hirap po kasi mag-focus dito sa bahay kasi ang gulo po dito. I'm glad that you brought that up. Let's start with that at our next meeting. Thank you. So, na-mention mo last meeting na magulo dyan sa bahay nyo, kaya hindi ka makafocus sa schoolworks. Sino ba ang kasama mong nakatira dyan sa bahay nyo? Mama at papa ko lang po. Ano ba yung nagiging magulo dyan sa bahay nyo? Yung mama at papa ko po kasi, lagi po sila nag-aaway. Tuwing nagkakasama po sila, lagi silang nag-aaway. Hindi ko po kaya mag-focus sa schoolworks habang naririnig ko po ang nag-aaway. Nagkakasakitan ba sila ng pisikal tuwing nag-aaway sila? O sinasaktan ka ba nila? Hindi po, kadalasan puro sigawan at pagmumura po ang nangyayari kada mag-aaway sila. At araw-araw po yon, kada hapon hanggang gabi. Kung kailangan, dapat ay gagawa po ako ng schoolworks. Ano naman yung mga ginagawa mo kapag nag-aaway sila? Noong unang beses po sila nag-away, inawat ko po sila. Pero ako naman po yung pinagbuntuhan nila ng galit. Hindi ko na po inulit. Pero simula po noong sunod nilang away hanggang sa narinig ko po na magdi-divorce na sila, ay humiga na lang po ako sa kama at umiiyak, na parang bata sa buong magdamag. Sa pag-asa makikita nila ako na baka magpapatigil sa kanilang mag-away at hindi na ituloy ang divorce.
Simula po nung mag-away sila, yung thoughts po na hindi na sila magkakasundo, magdi-divorce na sila at magiging broken family na po kami. Lang po ang pumapasok sa isip ko. Well, kahit papaano, natutuwa ako na hindi mo na sila inawat para hindi ka na nila masaktan. At mas natutuwa ako na binahagi mo sa akin ang problema mo. To summarize, ang dahilan kung bakit ka nalulungkot at hindi makapag-focus sa schoolworks ay dahil sa pag-aaway at divorce ng parents mo. Yes po. Ngayong alam na natin ang ugat ng problema mo, next meeting, pwede na tayong mag-set ng goal. Thank you. Ano ba ang gusto mong makamit sa counseling sessions natin? Gusto ko po magkaroon ng lakas ng loob na matanggap na magdi-divorce na ang parents ko. Gusto ko din pong hindi na maapektuhan ng divorce nila ang pag-aaral ko. Meron din akong goal para sa'yo. Una, gusto kong magkaroon ka ng coping mechanism. At pangalawa, gusto kong i-define mo ang divorce ng parents mo. Sang-ayon ka ba sa mga goals natin? Yes po. Next meeting ay pwede na tayong mag-proceed sa ating next stage ng counseling. Thank you. Nagkaroon na din ako ng mga client na may problema din ng katulad sa'yo. Binrowse ko yung mga files nila dito para makapag-research, para mas matulungan kita. Nag-research din ako about sa divorce at nag-interview din ako ng mga divorcees para mas mapaintindi ko sa'yo ang concept ng divorce. Na-try na ba ng parents mo ang marriage counseling? Yes po. Pero kada session po, parang mas lumalala po ang pag-aaway nila. Well, kung magde-divorce sila, hindi ikaw ang magde-desisyon nun. Pero kung ano ang response mo sa divorce nila, ikaw ang magde-desisyon nun. Gusto ko pong tumigil na sila sa pag-aaway at ayoko pong mag-divorce sila. Alam kong dismayado, galit at malungkot ka dahil magde-divorce na ang parents mo at yung feeling mo ay valid. Pero gusto ko lang itanong kung bakit ayaw na ayaw mo sa idea ng divorce. Halos lahat naman po ng tao ayaw ang concept na divorce. Dahil ang ibig sabihin ng divorce ay hindi nag-work ang marriage na mag-asawa at magiging broken family sila. At kailangan ko po rin mamili kung sino ang gusto kong kasamang mamuhay. At kapag hindi ko po pinili yung isa, ay hindi ko na siya makikita. Ano yung thought na yun? Sa drama po. As your counselor, I have to intervene your thoughts, Sophia. Divorce is not an ending of a good marriage. It is an ending of a bad one. Kapag tinapos na ng parents mo ang divorce nila, hindi ibig sabihin nun ay tapos na din ang pagiging magulang nila sa'yo. Sa kaso ng mga magulang mo, maganda ang divorce para sa kanila. Na-mention mo na kapag magkasama sila ay lagi silang nag-aaway, hindi ba? Na-mention mo din na umaattend sila ng marriage counseling pero lalo lang silang nagkakagalit, hindi ba? Kapag nagde-divorce sila, mababawasan ng sobra ang pag-aaway nila. At batay sa research ko, hindi ikaw ang pipili kung kaninong magulang ka sasama. Trabaho yun ng judge at ng mga magulang mo. Kapag sumama ka sa isa, makikita mo pa din yung isa mong magulang. Meron lang tayong tinatawag na visitation rights and split custody. So, hindi po ganun kasama ang divorce? Dahil hindi na sila mag-aaway at makikita ko pa rin po sila kahit mapunta ako sa isa? Oo naman. So, kakayanin mo bang tanggapin na magde-divorce na ang parents mo? Mahirap pero kakayanin po. Basta tumigil na po sila mag-away at makita ko pa rin po sila parehas. Tungkol naman sa coping mechanisms, meron ka bang particular na hobby kung saan ay nare-relax ka? Opo, yung pakikinig ko ng music sa headset. Try mo na ba yung gawin kapag ka na-stress ka? Na sobrang pag-overthink po, hindi po. Tuwing nasa stress ka o nadidinig mong nag-aaway ang parents mo, itry mo yon para kahit papano ay relax ka at kahit nasa mabigat kang sitwasyon. Sige po, buti na lang po nagpa-counsel po ako sa inyo. Naliwanagan naman po ako kahit papaano. Ngayon, magme-message ako sa parents mo para makausap ko din sila.
Okay lang ba sa'yo na sabihin ko sa kanila mga sinabi mo sa akin? Okay lang po. Hi! I'm Althea Magpantay, School Counselor here at KCS. Nandito po tayo para pag-usapan ng anak niyong si Sophia. Ano pong meron sa kanya? Nag-iba po ang behavior ng inyong anak. Yung dating Sophia na masiyahin, participative at masipag sa school ay naging malungkutin, tahimik at naging lackluster pagdating sa kanyang mga schoolworks. Paano po yung nangyari? Ang alam ko po ay mahilig ang anak ko na mag-aral. Talaga po, kawawa naman ang anak ko. Hindi ko na po kasi naaasikaso ng maayos dahil sa kakaasikaso sa divorce namin ng papa niya. Nabanggit po niya sa akin na hindi siya makapag-focus sa pag-aaral dahil lagi daw po kayo nag-aaway sa bahay at dahil magdi-divorce na daw po kayo. Tama po ba? Paano niya nalaman yun? Oo, miss. Hindi ko po kayo kayang pag-ayusin at hindi ko din po kayo kayang pigilang mag-divorce para sa anak nyo. Pero kaya ko po kayong payuhan na kahit magdi-divorce na po kayo, huwag nyo pong kakalimutan at babaliwalain ang inyong anak. Namomroblema din po ang inyong anak dahil lagi po kayong nag-aaway at dahil iniisip niya na hindi na niya makikita ang isa sa inyo kapag nag-divorce na kayo. Kinausap ko na po siya nang sa ganun ay maintindihan niya kung bakit kayo magde-divorce. Medyo tanggap na po niya na magde-divorce kayo at gusto lang po niya na tumigil na kayong mag-away at makasama na kayong parehas kahit maghihiwalay na po kayo ng bahay. Gusto ko pong kausapin yung magkasama ang anak ninyo nang hindi nag-aaway bilang kanyang mga magulang, bilang kanyang nanay at tatay. Kaya po ba natin gawin yon? Nakausapin na po namin siya sa lalong madaling panahon. Opo, ma'am. Salamat po at kinausap niyo ang anak namin. You're welcome po. Wala naman po akong ibang gustong sabihin sa inyo, so pwede na po kayo mag-leave. Thank you. Kumusta ka naman, Sophia? Mukhang masaya ka ngayon ah. Kinausap na po ako ni mama at papa. Magdi-divorce na pa rin po sila pero split custody po ang mangyayari. Alternate daw po ang mangyayari this month. This month kay mama po ako at next month kay papa naman po ako. So on and so forth. Sa mga family day naman daw po, pares po silang pupunta at tuwing holiday daw po mamamasyal po kaming tatlo. Tapos gagala po kami ng mga kaibigan ko sa birthday ko next month. Nakakatawa naman at nakabalikan sa dati. Balita ko, with high honors ka din daw. Congrats! Salamat po! Base sa evaluation ko sa mga progress na ipinapakita mo this past few days, pwede ko nang i-end ang ating counseling session dahil natupad na natin lahat ng goals na sinet natin. May isa lang akong favor sa'yo. Ito ay lagi mong tatandaan ng mga sinabi ko sa'yo. Siyempre naman po, counseling is good, divorce is not that bad. At yung coping mechanism ko po. So, dito na nagtatapos ang pagiging client mo at pagiging counselor ko sa'yo. Pero pwede mo pa din akong kausapin. Pwede mo pa din akong magbigay ng advice. You can talk to me anytime you want. As a friend nga lang at hindi na counselor. Thank you po sa lahat, Miss Althea. Thank you rin, Sophia. I wish you all the best. Bye! Bye po!